Hello guys! Welcome back to our channel. Another day, another vlog na naman po tayo. At ito ang gagawin po natin ngayon ay DIY gupitan sa ating mga alaga. Dahil sobrang mahal po magpagupit at 8 po yan. So ang pagupit po ngayon ay 600 pataas na po yan. So gagamitin na lang natin yung ating mga matitipid sa kanilang gupit, sa kanilang mga iba pang pangangailangan. Ang una nating kliyente sa paggugupit ay si Lemmy. Kung makita nyo, siya yung pinakamalaki at isa siya sa mga pinakamabalbon. Kaya umpisahan na natin ang napakakulit nating journey sa paggugupit sa kanila. Sobrang kukulit po ng mga yan. Summer cut po ang kanilang mga gupit. Yan po ang kanilang madalas na gupit tuwing pinapag-groom ko po sila. Tignan mo naman si Lemmy kung saan lumulusot, di ba? Puti na lang, tinatali ko talaga sila yan para makaayos ko naman silang magupitan kahit papano. Dahil sobrang tagal po ang paggugupit ng isang aso. At yan po ay umaabot ng 2 oras mahigit. At ginamit ko po pa rin dyan yung razor na binili natin sa Shopee. At kung makikita nyo po sa ating mga previous vlogs, meron po akong na-vlog tungkol po dyan sa razor na yan. At 3mm po ang sukat na ginamit natin sa kanila. Hindi naman po masyadong sagad sa skin yan. Okay lang po. Tama-tama lang sa panahon dahil sobrang init. So kailangan po talaga nilang magupitan. 3 months na po pala nung kanilang huling gupitan. At pinakamahirap po na part na gugupitan po sa kanila bukod sa kanilang face ay yung sa kanilang paa. Dahil nakikiliti po yata sila dyan. Kaya mahirap silang gupitan. At yan, nilalagay ko po sa isang plastic yung kanilang mga balahibo. Agad-agad ko pong nililigpit kasi nga makukulit sila. Nginangata or pinaglalaruan nila yan at naiirita po sila dyan. Mahabang pasensya po ang kailangan pag naggupit po kayo ng aso kasi nga hindi naman sila tao na pwedeng mo silang pagsabihan at kung saan sila nagpupunta. Kaya kung saan sila komportable, dun po yung ginugupitan ko muna na area. Dahil kung hindi, mag-aaway po talaga kayong dalawa at mahirap po yun kasi nga ang kulit-kulit talaga nila, hindi mo naman sila mapagsabihan. Gumagamit rin pala ako ng gunting doon sa part ng kanilang tenga at saka doon sa kanilang paa para po mabawasan yung balahibo nila sa mga areas po na yan. Meron din po pala akong binili na mas maliit na razor na pang paa po nila, kaya lang nung ginamit ko parang hindi siya nakakagupit. Siguro sanayan lang sa paggamit, kaya hindi ko yan nagamit ngayon kasi nga nasasayangan ako sa oras dahil nga hindi ko nakikita na nakakagupit siya. So next time ko na lang siya gamitin at maitry. After ko silang magupitan, kailangan na nilang maligo kaagad dahil naiirita rin sila dun sa kanilang mga balahibo. Parang tao rin na kapag katapos nating magupitan, di ba? Lalong-lalo na yung mga lalaki, pag nagupitan sila, after nilang magupitan, naliligo talaga kaagad dahil napupunta sa kanilang mga batok. Sa skin nila, dumidikit dun sa skin nila yung mga balahibo, naiirita sila. So, kailangan natin silang paliguan after natin silang magupitan. Patapos na po tayo kay Lemmy sa wakas at susunod na po ang ating next customer after ko po mapaliguan itong si Lemmy. Ang susunod nating customer ay si Miko. Halos kasing laki lang din siya ni Lemmy at ganun din kasing balbon. Kung makikita nyo, sobrang mabalbon din po talaga niya. Ayan, at sobrang kulit. Mas makulit po siya kay Lemmy, kaya mahirap din po siyang gupitan. Tignan nyo kung gaano siya kaaligaga. Masakit rin po pala sa likod ang paggugupit sa kanila dahil sobrang tagal ang paggugupit. Kaya lang, ganun talaga. At nung last time naman po, nilagay ko din naman po sila sa sa mesa, 'di ba? Yung una nilang DIY na gupit, nilagay ko sila sa mesa. Nakakangalay naman kasi nakatayo naman ako doon. Hindi rin kasi pwedeng nakaupo tayo habang ginugupitan sila na nakapatong sila sa lamesa. Dahil sobrang kukulit po nila. Kaya ito, tinry ko naman na sa baba ko sila gupitan at para maka-walking sila. Pero tinali ko sila para po hindi sila makaalis sa kanilang lugar.
Yung ating razor pala ay chargeable po yan. Sina-charge po siya ng 5 hours bago gamitin. Pero good for 1 dog lang po yun kasi sa tagal din niyang magamit. So, kaya ngayon yan, yung ating razor ay naka-charge habang ginagamit ko para po makabirada po ng maayos kasi sobrang kapal ng mga balahibo ng aking mga alaga. Medyo mahirap maggupit sa kanila. Kinakausap ko rin sila habang ginugupitan para nga mag-keep still sila. Yun nga lang, baka nga nagtataka yung aking kapitbahay kung sino ang kinakausap ko. Kasi ako nga lang ang nakatira dito at itong mga 8 kong aso. Ay, siyam pala yan, 9 na aso. Pero 8 lang po yung aking mabalahibong aso na ginugupitan. Dito pala ako sa terrace ngayon naggupit para po yung mga balahibo nila ay hindi pumasok sa bahay. Kasi mahangin-hangin din po dyan. Kaya naisip ko dito na lang sa terrace, medyo safe para hindi mahirap ligpitin, hindi mahirap maglinis after ko silang magupitan. Naku naman Miko, Jumerbox ka pa talaga, malapit ka na ngang matapos. Kaya yan, niligpit ko muna ang kanyang Jurbox para hindi niya maaapakan at hindi messy sa kanyang paggugupit. Patapos na tayo kay Miko at after natin siyang mapaliguan, mamayang hapon na po natin ulit isusunod ang ating next customer dahil ito po ay patanghali na at mainit na po mamaya dito sa area na ito. Hapon na po at ang ating third customer ay si Latte at kita nyo naman tuwan-tuwa siya dahil paghapon po nakaharap na po sa atin ang araw kaya nandito na po tayo sa laundry area. May tabing po kasi yan kaya kahit papano hindi siya masyadong na aanuhan ng araw pero mainit pa rin po yan kaya siguro mga bandang alas 5 na po tayo nagsimulang maggupit ulit dahil sobrang init po. Si Latte, manipis lang po ang kanyang balahibo kaya mabilis po siyang gupitan compared dun sa naunang dalawa kanina. Masinsin ho kasi yung kanilang balahibo. Si Latte hindi masyado at saka behave lang si Latte. Mas behave siya dun sa mga nauna. Kaya mabilis lang din siyang nagupitan in less than 2 hours. Okay na siya. At isa pang maganda kay Latte ay masunurin siya. Keep still lang siya. Napapakiusapan mo, nakikinig naman. Kaya wala namang problema sa paggugupit sa kanya. Ayan o, parang love na love nga niyang nagugupitan siya. Feeling niya talaga yung attention nasa kanya. Nararamdaman niya talaga yung pagmamahal sa kanya. At sanay na siyang maggupitan. Sanay na rin siyang makiliti ng razor. Kaya siguro ganyan, behave na behave. Hindi rin malikot gupitan si Latte, lalong-lalo na nung ginugupitan ko yung sa may genitalia niya. Talaga namang nakikinig siya at alam niya kung anong mangyayari. Mahirap kasi yung magupitan mo siya. Nung nakaraan, nung una ko siyang DIY na gupit, medyo nagupitan ko nga yung kanyang genitalia. Kaya sobrang awa ko. Nilagyan ko kaagad ng betadine. Buti na lang at nag-heal naman kaagad yung kanyang wound. At patapos na tayo sa ating third customer. So yan muna for today. That's it, Pansit guys. Thank you for watching. Hope you like my video. Until next time sa part 2 ng paggugupit ng ating mga alaga. See you again next time. Bye bye.